Ano kayang kinatatakot ng mga Duterte supporters or DS or DDS, politiko, political vlogger, at mga supporters nila? Sama na natin yung mga troll at buzzer. Kasi yung iba naman, kanila talaga yan eh. Ah, bakit ang kanilang pinagtutulungang siraan, personal na issue na binuhukay, pagkatao ng magkapatid na senador, Rapi and Erwin Tulfo? Sa kabila ng sinasabing hindi naman sila magiging kalaban dahil hindi naman sila tatakbo sa pagiging vice president or pagiging pangulo sa 2028 election. Ilang ulit na ilang ginawa yan. Pero, ito yun. Yung mga gusto at hinihikayat tulad ni Leni Robredo, Mayor ng Naga, hinihikayat na tumakbo. Maganda rin ang resulta ng survey. Hindi nila binabanatan. Si Hontiveros, Senator Hontiveros, nagpakita ng interest na siya tumakbo. Pero hindi nila binabanatan, pati sa personal na bagay, wala rin. At yung iba pa, sino ba yung mga nagpahiwatig yan? Si Secretary Remulla ng Department of Interior and Local Government. O, nung una, pinitik nila, pero ngayon hindi na. Ang focus ngayon, nung Duterte camp, aminin man sa hindi, pero alam na, nadidinig natin at nakikita natin na kailang magalaw. Talagang magkapatid na Tulfo ang binubugbog nila. Ang isa lang sa nakikita kong dahilan dahil malakas sa masang Pilipino ang mga Tulfo, especially si Rafi. Talagang milyon-milyon ang followers, subscriber niya. Masang Pilipino, butanteng Pilipino. Yan po ang majority, ang masang Pilipino. Registered voters. Si Erwin Tulfo naman, dahil hindi lang broadcaster, senador, may dating ang mga sinasabi, may tapang ang sinasabi, at seryoso sa kanyang trabaho. Dahil siya ay Tulfo, at yan din ang kanyang identity at kanyang pinanindigan. Na ngayon, mula nang sila ay mga broadcaster pa. So, bakit yung magkapatid na hindi naman interesado sa national position, gusto nila hanggang senado na lang, hanggang senador lang sila, kontento na lang, pero pinipersonal. Hinuhukay ang mga pinagdaanan simula nang sila'y bata-bata pa, simula nang sila'y broadcaster sa radyo at television, wala pa sa politika. Di ba? Ano yun? Di ba? Hindi lang sa issue ng flood control. Pati yung mga lifestyle ng magkapatid ng mga nakaraang araw, hinuhukay pa nila. Personal na po yun. Wala nang kaugnay sa politika. Bakit? Di lalo na siguro pag nagdeklara ito. Lalo na pag sinabi nilang, sige, interesado kami sa posisyong presidente o vice president sa 2028. Di lalo na siguro gigibain niya. Ngayon paulit-ulit na sinasabing hindi interesado, ginigiba pa. Insecure ba kayo talaga? Mayroon bang nag-utos sa inyo na yung mga Tulfo ang magiging kalaban ni Sara Duterte o ng mga Duterte sa eleksyon kung makakatakbo siya? Samantalang merong critical, seryoso na impeachment. May seryosong ebidensya sa graft corruption, destabilization, threat, at yung betrayal of public trust. Yan po yung mga reklamo. Ang senador judges naman ay 22. Yung isa kasi at yung dalawa ay natatago yung isa nakakulong. Hindi na makakapag-participate yun. Kung kayo duda sa magiging desisyon ng magkapatid sa trial, bakit yung ibang mga senador hindi nyo nababanggit? Anong meron? Di ba? Yan yung ating tinatanong. Kasi nakikita ko at nababasa ko ang mga batikos talagang grabe. Yun nga yung iniiwasan ng magkapatid na senador na Tulfo Ayaw nilang tumakbo sa mas mataas na posisyon, sigurado sisirain sila. Ito. Nag-umpisa na at lumalala. Di ba? Bakit yung mga gustong tumakbong presidente o yung ibang pinagpersonalidad hindi nyo sinisilip? Sino kaya nag-utos niya? Nasirain ang mga Tulfo at ano ang tunay na dahilan? Kasi kung si Senador Erwin Tulfo hanggang kahalal lang yan 6 na taon. So, sa 2032 pa yan tatakbo. Ulit. Di ba? Tama ba? O kailan ba? Kaya hanggang ano yata yan? 2034.
Parang basta kung kailan matapos ang 6 na taon niya. 2020 at 3 years, sa 32. Yan ang pangatlong taon, pang-6 na taon. 6 na taon ang term niya. Si Rapi naman, re-electionist. Si Senador Tulfo, re-electionist sa 2028. Si Batang Tulfo, Erwin, hindi siya kandidato sa 2028. Si Senator Rapi, ay kandidato yan kasi sabi niya tatakbo ulit siya, re-electionist. Di ba? Ayan. Okay, so o yung iba talagang may sama ng loob, meron talagang matagal nang bumabanat sa mga Tulfo, lalong umiinit sila ngayon. O ito yung isa. Kasi marami akong sinisilip ng mga posibleng dahilan eh. Hindi lang politika, hindi lang impeachment, ito yung pangalawa. Kasi pagka siniraan nyo ang mga Tulfo, baka akala nyo lilipat sa inyo ang kanilang mga followers, subscribers. Kasi meron din grupo sila na ang panawagan na mag-unfollow, unsubscribe kay Rapi Tulfo at sa mga Tulfo. Isipin mo yan. Dahil number 1, ang pinakamaraming followers, subscribers ay si Senator Rapi Tulfo dito sa Pilipinas. Number 1 siya sa Pilipinas eh. 30 million ba naman ang subscribers? 22 ang followers, di ba? Pag pinagsama mo yan, napakarami yan. So, yan ba yung dahilan kaya nyo sinisiraan yung magkapatid? Ang inyong paniniwala, yung mga followers, subscribers niya, lilipat sa inyo dahil sinisiraan nyo siya. Kinukumbinsin nyo yung mga followers nila, doon sa tingin ninyo ay maling ginagawa ng mga Tulfo. Maduming galaw yan, personal yan. Hindi yan dapat sinasabi. Yun yung aking tinatanong. Kasi wala akong nakikitang ibang dahilan eh. Kung bakit pinagtutulungan ng magkapatid na senador. Na ang tingin ko lang may ginagawa ang trabaho nila, nagtatrabaho. Hindi po ako spokesman ng mga Tulfo. Kilala ko lang sila, kilala nila ako dahil pare-pares kami broadcaster eh. Matagal na panahon na kami magkakasama. Si Senador Rapi Tulfo, kasama ko sa RMN yan. Hapon yung kanyang programa, ako umaga. Tapos si Erwin kasama ko sa PTV at sa iba pang mga broadcast business, di ba? Yun po yun eh. Kaya alam ko yung mga posible na tinatalakay kong ito na dahilan kung bakit nila sinisira. May mga nag-utos dyan, may mga insecure dyan, kaya lang below the belt. Ayaw manda kayo, puro kasong aabutin nyo. Kasi pag personal lang inyong atake, personal lang inyong ginagawa, yan ay paninirang pure, paninira sa kanilang reputasyon. Pwede na kayong kasuhan, pwede kayong balikan. Paalala lang. So, Duterte or DDS laban sa mga Tulfo. Pero wala sa lugar yung ginagawa nilang paninira sa mga Tulfo dahil hindi naman nila dapat yun pinipersonal. Please like, share, subscribe, and follow.